Kahapon din po sa naging affidavit nitong si Madriaga, ito yung pumukaw sa atensyon ko. Meron siya sinasabi na ginamit siya noong termino ng dating Pangulo para maging dummy sa paglilipat po nitong malalaking halaga ng pera. And then pumayag din Yes. po siya, pumirma siya nitong waiver for the bank secrecy rights. Kayo po ba sa kampo dyan ni VP Sara, very confident kayo na kahit ipakita itong mga bank transactions nitong si Madriaga, wala siyang mapapatunayan na koneksyon sa mga Duterte? Oo, DJ Kwacha, kasi ano bang sinabi niya? Ginamit daw siyang dummy, tapos yung mga bank accounts pinangalan daw sa kanya. Mm. So kapag nag-sign ka ng waiver, anong mapapatunayan mo? Ang mapapatunayan lang doon is nasa pangalan nga ni Madriaga yung accounts at kung ano yung laman ng mga accounts at labas-pasok. Pero whether makokonekta mo yun kay Pangulong Duterte or kay VP Sara, paano mo papatunayan yun? Hindi naman makikita yun sa bank account. transaction document. Sa statement of account mo, for example, DJ Chacha, sa statement of accounts natin, yung labas-pasok ng pera, meron, pero kung kanino galing, hindi naman pinapakita. So, kahit pa ipakita ito sa publiko, kayo po ay confident na walang lalabas doon, na kahit may mga sinasabi niyang milyong pisong halaga na nandun sa bank account niya, hindi ito nanggaling sa kahit anong bank account ni VP Sara o ng dating Pangulo? Tama po. Gimmick lang po yan, yung bank waiver na yan, kasi wala talagang mapapatunayan. In fact, kung may mga kaperahan dyan na milyon-milyon, tandaan po natin, nakakulong yan si Ramil Madriaga for kidnap for ransom. Yun po ang negosyo ng mamang yan. So kung may kaperahan doon, baka yun proceeds po ng kidnap for ransom. So ano ang reaksyon po ng kampo ni VP Sara doon naman sa sinasabi na plano na pag umano nga ay babaksakin si Marcos Jr., pati nga kay Trillanes, kaya si Trillanes po, si former senator, ay imbitado sa next hearing? Yun nga po considering the source, hindi po kami naniniwala at tingin ko mapapatunayan din pong nagsisinungaling siya tungkol sa mga bagay na yan. Kasi so far, kasi siyempre nag-monitor tayo buong araw, right after may mga tumatawag na mga gustong tumulong, pero so far sa mga nakausap ko na malapit na tao kay Pangulong Duterte, wala silang kilalang Ramil Madriaga. Kasi nga po. Sa tamang panahon, ilalabas po namin yung mga pruweba na imposible yung mga nasabi ni Ramil Madriaga tungkol kay Pangulong Duterte, pati na rin kay VP Sara. At yun kasi yung problema kay Ramil Madriaga, problema ng kampo nila at regalo naman sa amin is wala silang katibayan dun sa mga mabibigat na paratang. Ang napakita nilang na mga ebidensya nga is itong mga birthday greeting na hindi naman nagpapatunay na mapagkakatiwalaan ka ng sensitibong trabaho, 'di ba? Intelligence work daw, in security, transporting cash, 'di ba? Bakit naman siya pagkakatiwalaan? Ang daming VP, SPG, OVP, DepEd officers and personnel na maaring pagkatiwalaan sa mga ganong klaseng sensitibong trabaho. Meron na po tayong certification mula sa mga opisinang yon na wala pong Ramil Madriaga na konektado o empleyado. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph, at pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo, kapatid. Ito tayo sa totoo, tunay at tapat.